Sa pagpapatuloy, sa makailang araw ni Killua na paglilibot sa islang ito, patuloy pa din siyang sinusundan ni Immori para makuha ang kanyang badge number. At syempre imposibleng hindi ito alam ni Killua, kaya't iminungkahi nito na siya na lamang ang pupunta kay Immori upang hindi na ito mahirapan pa. Unti-unting natatakot si Immori kay Killua kung paano nito nalaman ang kanyang presensya, naisipan niyang umurong ngunit natatakot din siyang mapunan ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa dumating na ang kanyang mga kapatid, at nalaman ng mga ito na hindi pa nakukuha ni Immori ang numero ni Killua kaya't pinilit nila ito. Malakas ang loob ni Immori na lumaban dahil re-resback naman daw ang kanyang mga kuya, kung sakaling matalo siya sa isang bata lamang. Binigyan niya ng isang sipa si Killua na ikinatalsik nito, subalit nagulat sila nang makabangon agad si Killua at nagawang makuha pa ang numero ni Immori. Dahil sa numero ni Immori, nalaman ni Killua na maaaring isa sa mga kapatid ni Immori ang may hawak ng kanyang target na numero. Pinalibutan ng tatlo si Killua, sapagkat alam nilang hindi ordinaryong bata ito, subalit mabilis na nawala si Killua at nagawang bihagin ang isa sa mga Mori brothers. Walang nagawa ang nakadilaw kung di ibigay din kay Killua ang kanyang numero, at nang makuha na ni Killua ang 199 na itong target niya, nagpasya siyang itapon na lamang sa malayo ang nakuha niyang mga sobrang numero. Subalit isang mabilis na aplikante ang humabol sa isang binato niyang numero, at ito pala ay si Hanzo ngunit maling badge number pala ang nakuha niya, at napagtanto niya na inutakan siya ni Killua upang hindi niya ganon kadaling makuha ang mismong target number niya. Samantala, 6 na araw na ang lumipas nang magsimula ang ika-4 na pagsusulit, nababahala na si Leorio dahil hanggang ngayon ay hindi pa din nila nahahanap ang kanyang target. Napag-isipan nila ngayon na mag-abang sila malapit sa Pampang, sapagkat maaaring makita nila ang target ni Leorio doon na nag-aabang ng barko, dahil isang araw na lamang ay matatapos na din ang exam. Napag-isipan nilang maghiwalay upang mapadali ang kanilang paghahanap, subalit dumating si Gon at iminungkahi nito na mas maganda kung sama-sama pa din sila. Ipinaalam ni Leorio kay Gon na ang target niya ay si Ponzo at gumagamit ito ng mga sandatang kemikal, at dahil dito, alam ni Kurapika na malakas ang pang-amoy ni Gon, kaya't iminungkahi ni Kurapika kay Gon na hanapin nila si Ponzo, sapagkat alam niyang kayang maamoy ni Gon ang mga kemikal na dala-dala ni Ponzo kahit nasa malayo. Sinubukan ni Gon na umakyat sa mataas na puno, at doon ay naamoy nga niya ang matapang na kemikal, at sinimulan nilang sundan ang malakas na amoy nito. Matapos ang buong araw nilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan na nila ang isang kuweba kung saan nagmumula ang amoy ng kemikal. Nagpasya si Leorio na pumasok mag-isa, maingat niyang chinek ang kanyang dadaanan upang malaman kung may patibong. Iminungkahi ni Leorio na huwag nang sumunod sila Gon kung lumagpas na ang 30 minutos at wala pa siyang ibinibigay na senyales sa kanila. Subalit hindi sang-ayon dito ang dalawa, sapagkat hindi sila papayag na walang gagawin kung sakaling may mangyaring masama kay Leorio. Sa huli ay walang nagawa si Leorio at pumasok na din sa kuweba, doon ay natagpuan niya si Bourbon at si Ponzo. Agad na sinabi sa kanya ni Ponzo na wala silang mapapala kung maglalaban pa sila dahil sa numero, sapagkat ni isa sa kanila ay wala nang makakalabas pa sa kuweba. Hanggang sa nakalipas na ang 30 minutos, at saktong narinig nila Gon ang sigaw ni Leorio, nagmadali silang pumasok sa kuweba at doon ay natagpuan nilang nakahandusay si Leorio at puno ng kagat ng ahas. May nakahandang gamot sa kamandag si Leorio, subalit hindi ito sapat sa natamang pinsala niya kaya't binigyan na lamang nila Kurapika ito ng paunang lunas. Ipinaliwanag ni Ponzo na hindi sila makakalabas sa kuwebang ito ay dahil sa mga nakaabang na alagang ahas ni Bourbon, inaatake nito ang sinumang magtatangkang lumabas. Sinubukang makipagnegosasyon ni Kurapika kay Bourbon, ngunit ipinaalam ni Ponzo na patay na si Bourbon at wala na silang magagawa pa. Ipinagtaka ni Kurapika na kung paanong patay na si Bourbon gayong ito naman ang naglatag ng patibong sa kuwebang ito. Ibinunyag ni Ponzo na aksidente niyang napatay si Bourbon, napag-alaman din ni Kurapika na tinuruan ni Bourbon ang mga alaga niyang ahas na protektahan siya kahit na ito ay patay na. Napansin ni Kurapika na namatay si Bourbon sa kagat ng mga bubuyog, ipinaliwanag niya na hindi kinaya ng katawan ni Bourbon dahil sa dami ng natanggap nitong kamandag.
Ikinwento ni Panzo ang nangyari. Matapos makatulog ni Bourbon sa pinakawala niyang sleeping gas, tinangka niyang kunin ang numero nito subalit ang mga ahas nito ay hindi naabot ng sleeping gas, kaya naman dahil sa takot niya sa mga ahas aksidente niyang na-activate ang kanyang mga bubuyog na itong pumatay kay Bourbon. Nilinaw ni Panzo na hindi niya sinasadyang mapatay si Bourbon, at kahit pa gusto niyang iligtas ito ay hindi na niya magawa, dahil ang mga ahas nito ay naging agresibo na. Iminungkahi ni Panzo na hintayin na lamang nila ang mga examiner na susando sa kanila, at mahahanap sila ng mga ito gamit ang mga tracking device sa kanilang badge number. Gayunpaman hindi na kayang maghintay ng ating mga bida dahil kinakailangan ng madala agad si Leorio sa pagamutan. Sa mga oras na ito iniisip ni Kurapika na sana ay may dalang lunas sa kamandag si Bourbon, subalit kahit hindi sigurado, isinakripisyo ni Gon ang sarili upang makahanap ng anti-venom kay Bourbon. Sa kabutihang palad ay tagumpay na nakakuha si Gon ng anti-venom, agad na binigyang lunas ni Kurapika ang kanyang mga kaibigan, habang si Panzo naman ay hindi makapaniwala sa tapang na ipinamalas ni Gon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay agad nang nakabawi ng lakas si Gon, at tinanong kay Panzo kung may natitira pa ba itong sleeping gas. Balak patulugin ni Gon ang lahat ng ahas sa kuweba, sinabi ni Panzo na magiging epektibo iyon ngunit pati silang lahat ay damay. Ipinagmalaki ni Gon na 9 minutos ang record niya pagdating sa pagpigil ng hininga, sapat na iyon para makatulog ang lahat ng ahas at magawa niyang mailbas silang lahat sa kuweba. Nagsimulang pigilin ni Gon ang kanyang hininga, at nagsimula na ding pakawala ni Panzo ang sleeping gas. Ang lahat ng nasa kuweba ay unti-unti nang nakatulog maliban lamang kay Gon, at sa tamang oras tagumpay na nailabas ni Gon ang lahat sa kuweba. Kagaya ng kasunduan nila, ibinigay ni Gon kay Panzo ang numero ni Bourbon, at bilang kapalit naman ay kinuha ni Gon ang numero ni Panzo para kay Leorio. Kinaumagahan, isa-isa nang nagdatingan ang mga aplikanteng nakakuha ng sapat na puntos, at kabilang na din ang ating mga bida, kaya naman silang lahat ay tagumpay na nakapasa sa ika-4 na yugto ng Hunter exam. Samantala pinag-usapan nila Chairman Netero ang mga nakapasa ngayon sa pagsusulit, hindi nila inaasahan na napakaraming mga aplikante ang makakapasa ngayong taon, kaya naman binabalak niyang magsagawa ng isang kakaibang uri ng laban. Ngunit bago iyon, ipinatawag ni Chairman ang bawat aplikante upang ma-interview ang mga ito, at doon ay tinanong niya ang bawat isang aplikante kung sino ang gusto nilang makalaban at iniiwasan nilang makabangga. Ayon kay Hisoka, nais niyang makalaban si Killua balang araw, subalit ang iniiwasan pa niya na makalaban sa ngayon ay si Gon. Ang bawat aplikante ay nakapanayam ni Chairman Netero, at nalaman natin kay Gon na ang gusto niyang makalaban ay si Hisoka at ang ayaw naman niya ay ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang interview, nakakuha ng sapat na datos si Chairman Netero, at nagulat naman ang mga examiner sa ginawang lineup nito para sa darating na laban. Samantala napapansin ni Kurapika na si Gon ay tila tahimik nitong mga nagdaan na oras, sinabi ni Gon na ang target niya ay si Hisoka, nagtagumpay man siyang makuha ang numero nito, subalit wala siyang nagawa man lang upang makalaban kay Hisoka. Dahil dito naiinis si Gon sa kanyang sarili, kaya naman nakaramdam siya ng lungkot at pagkadismaya, gayunpaman nagpasalamat si Kurapika kay Gon, sapagkat kung di dahil sa kanya ay hindi sila makakaabot sa pinakahuling yugto ng pagsusulit. Para sa pinakahuling yugto ng Hunter exam, ipinaliwanag ni Chairman Netero na silang 9 na natitira ang maglalaban-laban para sa pagsubok na ito. Ayon kay Chairman isang panalo lamang ang kinakailangan nila upang makapasa, at ang matatalo ay ang patuloy na lalaban sa mga nabigo, sa madaling salita ang pinakahuling makakaakyat sa itaas ay ang siyang babagsak. Ipinakita ni Chairman ang unang lineup kung sino-sino ang mga maglalaban. Nang makita ito, may mga ilan din sa mga kalahok ang nagulat at umalma na parang hindi ata akma ang ginawang lineup. Ayon kay Chairman Netero, binuo nila ang lineup na yan base sa mga naging performance ng mga aplikante ngayon sa mga nagdaang mga pagsubok. Kung matatandaan ang bawat mga pagsusulit na kanilang naipasa, ay sinukat ang kanilang tibay at pisikal, talas ng pag-iisip at pakiramdam, kaya't kung tutusin silang lahat ngayon dito ay karapat-dapat.
Ipinaliwanag din ni Chairman Netero na pinapayagan silang gumamit ng mga sandata, subalit madi-disqualified naman sila kung tutuluyan nilang patayin ang kanilang makakalaban. Para sa unang laban si Gon at Hanzo ang maghaharap, may kutob na si Hanzo na mahihirapan siya kay Gon, habang ang ating bida naman ay hindi papatalo kung pabilisan lamang ang laban. Subalit marami sa mga nanonood ay alam na dehado si Gon laban kay Hanzo, at nang magsimula na ang laban ay mabilis na kumilos si Gon ngunit hindi ito sapat para kay Hanzo, at binigyan siya ng isang atake na nagpahina sa kanya. Ipinahayag ni Hanzo na sumuko na lamang si Gon sa laban, sapagkat patuloy lamang niyang sasaktan si Gon hanggat hindi ito sumusuko. Subalit talagang matibay si Gon at tumangging sumuko, kaya naman binigyan ulit ito ni Hanzo ng malakas na suntok sa sikmura. Sa mga nangyayari, hindi mapigilan ni Leoryo na kumbinsihin si Gon na sumuko at bumawi na lamang sa susunod na laban. Dahil sa katigasan ng ulo ni Gon, pati si Menchi ay hindi na maiwasang mabahala sa kalagayan ni Gon, at sinisisi nito ang pagkasadista ni Chairman Netero sa ginawa nitong desisyon. Umabot na sa puntong marami nang naisok ang dugo si Gon dahil sa pinsalang natamo, kaya naman si Leoryo ay nawawalan na ng pasensya at nagbantang papatayin niya si Hanzo. Subalit nagbabala ang referee na kung mangingialam si Leoryo sa laban ay si Gon ang madi-disqualified, sa kabila ng kalagayan ni Gon ay nakuha pang tumayo nito, ngunit pinabagsak siya ni Hanzo at binalaan na babaliin ang kanyang braso. Tumanggi pa din si Gon na sumuko kaya tuluyan na siyang binalian ni Hanzo ng braso, halos marami sa mga nanonood ay hindi na kayang makita pa ang nangyayari, habang si Leoryo at Kurapika naman ay nagngingit-ngit na sa galit. Ikinwento ni Hanzo ang kanyang nakaraan, bata pa lamang daw siya ay dumaan na siya sa mga matitinding pagsasanay mapapisikal man o espiritual, kaya't ito daw ang dahilan kung bakit siya nakalbo ng tuluyan. Subalit nagawa pa din siyang masipa ni Gon dahil nagkaroon ito ng oras upang makabawi ng lakas, gayunpaman dito na nagbanta si Hanzo na puputuling niya ang mga binti ni Gon gamit ang kanyang patalim na itinago. Sa mga oras na ito, mukhang delikado na talaga ang sitwasyon ni Gon, subalit mariing pa ding hindi sumuko si Gon na nagpag-ulat sa lahat, at ang silid ay napuno ng mga halakhak dahil sa katigasan ng ulo nito. Katwiran ni Gon, hindi pwedeng gawin ni Hanzo iyon sapagkat mauubusan siya ng dugo at ikamamatay niya iyon, kaya't lalo nang hina-high blood si Hanzo dahil may punto nga naman si Gon. Naninibago si Killua na biglang nawala ang tensyon sa buong silid at napalitan ng tawanan, gayunpaman ipinaliwanag ni Hanzo na okay lamang siyang ma-disqualified ngayon, at least may pagkakataon pa naman siyang mag-exam ulit. Sumagot si Gon na hindi siya pwedeng magpatalo, dahil ito lamang ang pagkakataon niya upang mahanap ang kanyang ama, kaya't gagawin niya ang lahat upang maging isang ganap na hunter. Dahil sa mga mata ni Gon na puno ng dedikasyon, si Hanzo ay nagdesisyong siya na lamang ang sumuko, sapagkat alam na niya ngayon na hindi niya madadaan si Gon sa katwiran. Subalit ngayon ayaw naman ni Gon na sumuko ng ganun lamang si Hanzo, dahil hindi siya masaya sa naging resulta ng kanilang laban, kaya't sa buwisit ni Hanzo pinatulog na lamang niya si Gon nang hindi na ito magreklamo pa. Nagkaroon ng isang panaginip si Gon tungkol sa kanyang ama, pilit niyang nilalapitan ito subalit sa huli ay nabigo lamang siya. Nagising si Gon sa isang silid, naroon si Ginoong Setots at sinabing napakapalido ng naging bali niya, subalit dahil doon ay mas nakatulong pa ito upang mas lumakas ang kaliwang braso niya. Gayunpaman, nagpaabot ng pagbati si Ginoong Setots kay Gon dahil sa naipasa nito ang Hunter exam. Bagamat tumanggi si Gon dahil hindi siya kontento sa naging resulta, ipinaliwanag ni Ginoong Setots na opisyal nang pumasa si Gon sa kamay ng mga Hunters Committee, at kahit ano pang gawin pagtutol dito ay wala na ding mababago. Maganda ang pagtrato sa mga profesional na hunters, at kagaya ng mga naunang mga hunters lahat ito ay nagsumikap katulad ni Gon, kaya't naniniwala si Ginoong Setots na nararapat lamang ang lisensya na ito kay Gon. Matapos pag-isipan ni Gon ang mga sinabi ni Ginoong Setots, sa huli ay tinanggap lamang din ito ni Gon, at muli siyang binati ni Ginoong Setots na bukal sa kanyang puso. Gayunpaman ipinaalam din ni Ginoong Setots na natapos na ang Hunter exam, ang mga nakapasa ay kasalukuyang nasa orientation room, at ang tanging bumagsak lamang ay si Killua. Labis na ipinagtaka ito ni Gon, kaya naman para mas lalong maintindihan ni Gon,
iminungkahi ni Ginoong Setots na ikwento ang lahat ng nangyari. Matapos mawalan ng malay ni Gon, nilinaw ni Hanzo kay Chairman Netero na si Gon talaga ang nanalo, sinang-ayunan naman ni Chairman ang naging resulta ng kanilang laban. Subalit hindi malinaw kay Killua kung bakit nagpatalo si Hanzo. Sinabi ni Hanzo na matapos niyang pahirapan si Gon, hindi siya nakakita ng anumang pagkamuhi sa mga mata nito, kaya't malinaw na sa kanya na si Gon ang nanalo sapagkat hindi kaya ng konsensya niya na ipagpatuloy pa ang pagpapahirap. Para sa ikalawang laban ay si Hisoka at Kurapika ang nagharap, subalit hindi pa natatapos ang laban ay may ibinulong si Hisoka at bigla na lamang itong kusang sumuko, kaya't si Kurapika ang itinanghal na panalo. At sa ikatlong laban parehong estilo ang ginamit ni Hanzo kay Pokel, kaya naman mabilis lang na sumuko si Pokel at si Hanzo ang nanalo. At sa ikaapat na laban, malinaw na si Hisoka ang lamang sa laban kay Bud Oro, subalit hindi nagtagal ay sumuko din si Bud Oro dahil may sinabi dito si Hisoka. Sa ikalimang laban hindi pa nagsisimula ang bakbakan, agad nang sumuko si Killua laban kay Pokel, at ipinagpaliban muna ang laban ni Leoryo dahil sa matinding injury ni Bud Oro. At sa ikapitong laban, si Killua at Gitaraker ang maghaharap, subalit dito na nagsimula ang matinding problema ni Killua. Unti-unting nag-iba ang mukha ni Gitaraker, hanggang sa makilala na ito ni Killua bilang si Illumi at ito pala ang kanyang kuya. Ayon kay Illumi, inatasan siya ng kanilang ina na bantayan si Killua, at hindi niya inaasahan na gusto pala ng kanyang kapatid na maging isang hunter. Agad na ipinaalala ni Illumi na hindi nababagay si Killua na maging isang hunter, bagkus siya ay isang mamamatay tao sapagkat ang nagbibigay kaligayahan lamang kay Killua ay ang makakitil ng buhay, dahil ganon siya pinalaki ni Illumi at ng kanilang ama. Sinabi ni Killua na maaaring ayaw niya nga maging isang hunter, subalit kung di dahil sa hunter exam na ito ay hindi niya makikilala ang kanyang kaibigan na si Gon. Ngunit pilit na itinatatak ni Illumi ang kanyang mga pangaral kay Killua, sinabi nito na likas sa kaluluwa ni Killua ang pumatay kaya't walang sino man ang dapat na makipagkaibigan sa isang tulad niya. Hindi na iwasang sumabat ni Leoryo, at sinabihan si Killua na huwag makinig sa kanyang kuya, sapagkat sila ni Gon ay ganap na ngayong magkaibigan. Nang marinig ito ni Illumi, nagpa siya itong patayin si Gon dahil para sa kanya ay hadlang ito sa mga pangaral niya kay Killua, subalit bago pa man ito makalabas ng silid ay hinarang na siya nila Kurapika, Hanzo at Leoryo. Dahil dito napagtanto ni Illumi na siguradong babagsak siya sa exam kung papatayin niya si Gon, at si Killua ang tanging magwawagi. Kaya't nagdesisyon siyang tapusin muna ang hunter exam, upang walang magiging problema kung papatayin niya si Gon. Sa paglapit ni Illumi kay Killua, tinanong nito sa kanyang kapatid kung magagawa ba nitong labanan siya alang-alang kay Gon, ngunit dahil sa matinding takot ay sumuko na lamang si Killua. Nang matapos ang laban, isiniwalat ni Illumi na nagsinungaling lamang siya na papatayin niya si Gon, gayunpaman ibinulong ulit ni Illumi ang mga pangaral niya kay Killua. At nang ipinagpatuloy na ang laban nila Leoryo, bigla na lamang sumulpot si Killua at pinaslang nito si Bud Oro, agad na humantong ito sa diretsang pagkadiskwalifikasyon nito sa exam. Matapos marinig ni Gon ang kwento, dumating si Gon sa orientation room dala ang kanyang matinding galit, at walang takot na kinumpronta nito si Illumi. Nais ni Gon na humingi ng tawad si Illumi sa kapatid niyang si Killua, ngunit nananatiling bulag-bulagan si Illumi sa kanyang mga nagawa, kaya naman puinersang itayo ni Gon si Illumi na kinagulat naman ng lahat. Gayunpaman alam ni Gon na walang patutunguhan ang kanyang pakiusap, kaya't pinilit na lamang niya si Illumi na sabihin kung nasaan si Killua. Sinabi ni Illumi na hindi niya kanidnap si Killua, ito ay kusang umalis mag-isa, subalit hindi ito katwiran kay Gon, dahil parang kanidnap na din nila si Killua sapagkat labag sa damdamin nito ang ginawa nitong pag-uwi. Gayunpaman sumingit si Chairman Netero at sinabing nakatuon din sila mismo sa usaping iyan, dahil nagpahayag sila Kurapika kung patas ba ang pagka-disqualified kay Killua. Ayon kay Kurapika, naniniwala siya na nasa ilalim ng hipnotismo ni Illumi si Killua kaya nagawa nitong paslangin si Bud Oro. Dagdag pa ni Leoryo, kung totoong tinulungan nga siya ni Killua upang manalo siya sa laban, dapat siya ang na-disqualified at hindi si Killua.
Subalit pahayag ni Chairman, na puro espekulasyon lamang ang lahat at walang matibay na ebidensya kung na-hypnotize nga si Killua. Dagdag pa niya na maaaring may kalamangan nga si Leorio sa laban nila ni Bad Oro, at dahil bihasang fighter si Killua, alam niya ito at hindi na ito kinailangang manggialam sa laban nilang dalawa. Gayunpaman nakisali si Pokel sa usapan, nagpahayag ito na kahina-hinala din ang naging laban ni Kurapika at Hisoka, sapagkat hindi katulad ng ibang mga naging laban ay malinaw na kitang-kita kung sino ang dehado at sumuko. Maaaring may naganap na kontsabahan sa dalawa, kaya naman gustong malaman ni Pokel kung ano ang ibinulong ni Hisoka, ngunit tumangging magsabi si Kurapika. Subalit biglang pinutol ni Gon ang usapan, sinabi niya na hindi na mahalaga na questionin ang pagkapanalo ng bawat isa, at ang tanging nakakapanghinayang lamang ay ang pagka-disqualified ni Killua. Sapagkat kitang-kita naman na madali lamang sa kanya na ipasa ang Hunter exam, kaya't kung mapatunayan niyang may kinalaman si Illumi sa pagpatay ni Killua kay Bad Oro ay hinding-hindi niya ito mapapatawad. Muling nagsalita si Chairman Netero, sinabi nito na kahit ano pa man ang mga hinaing ng bawat isa, hindi na magbabago pa ang pasya at isip nila at ayon sa ebidensya, si Killua ay disqualified na at ang lahat ng nandito ay pasado. Kaya naman ipinakilala ni Mr. Beans ang Hunter license. Gamit ang card na ito libre silang makakapag-travel kahit saang bansa, libre din silang gumamit ng mga pampublikong pasilidad, at marami pang benepisyo na makakatulong sa kanilang pamumuhay, kaya't pinag-iingat sila ni Mr. Beans na huwag iwala ang kanilang card sapagkat wala ng kapalit pa ito. Dagdag pa ni Mr. Beans na pahalagahan at gamitin nila ng mabuti ang kanilang Hunter license, kaya naman silang 7 ay binati ni Chairman Netero na ganap ng mga lisensyadong Hunter. Pagkatapos ng orientation, muling kinulit ni Gon si Illumi na sabihin ang kinaroroonan ni Killua, at dahil dumating din sila Kurapika at Leorio, sinabi ni Illumi na sa tingin niya ay umuwi si Killua sa kanilang bahay sa bundok ng Kukuro, at binalaan niya sila Gon na hindi magandang bumisita doon. At dahil alam na ni Illumi ang pambihirang potensyal ni Gon, binalaan siya ni Hisoka na huwag papatayin si Gon, sapagkat siya mismo ang tatapos dito. Habang ang ating mga bida ay nagpaplano para sa kanilang susunod na destinasyon, dumating si Hanzo at nagpaalam na sa kanila. Masaya si Hanzo na makilala sila at nagbigay pa nga ito ng calling card, at tawagan lamang daw siya kung bibisita sila Gon sa kanyang bansa. Gayunpaman dumating din si Pokel, at humingi ito ng tawad kay Kurapika tungkol sa naging sagutan nila kanina. Ipinaalam din ito na balak niyang libutin ang buong mundo upang makatuklas ng mga panibagong species. Dahil may hawak si Pokel na laptop, iminungkahi ni Gon na i-search nila ang tungkol sa kanyang ama, lumabas sa resulta na protektado ang impormasyon tungkol sa airpods ni Gon. Gayunpaman nagpaalam na din si Pokel at nagbigay ng kanyang email address, at pagkatapos ay ibinigay naman ni Ginoong Setots ang Hunter license ni Gon. Ikinwento ni Ginoong Setots na ang espesyalidad niya ang pagtuklas ng mga gumuhong artifacts at isaayos ito sa dati, subalit may nakilala siya noon na isang hunter na kapareho niya ang propesyon, at namangha siya sa mga naging trabaho nito. At ang hunter na iyon ay si Jean Fricks, at iyon ang kaparehong tao na hinahanap ni Gon. Sinubukan ni Ginoong Setots na hanapin ito subalit nabigo siya sapagkat lahat ng tungkol kay Jean ay isang misteryo. Gayunpaman nagpaalam na din si Gon, at nagpasalamat naman siya kay Ginoong Setots sa maikling kwentuhan, at kasama sila Kurapika at Leorio dumiretso sila sa isang gusali upang i-search ang Kukuru Mountain. Nalaman nila na matatagpuan ang Kukuru Mountain sa Republika ng Padokea, kaya't nagpabook na ang ating mga bida ng tiket. Subalit nang magbiyahe na sila, napakahabang traffic ang sumalubong sa kanila, kaya't nagpasya na lamang silang takbuhin hanggang sa paliparan, at habang ginagawa nila ito naalala nila na para lamang silang nag-hunter exam ulit, kaya't dahil dito napuno na naman sila ng dedikasyon upang iligtas si Killua. Matapos ang pagsakay ng 3 araw sa eroplano, sa wakas ay narating na din ng ating mga bida ang Republika ng Padokea, kung saan matatagpuan ang Kukuru Mountain. Para makapunta sa paahan ng bundok ng Kukuru, kinailangan nilang sumakay ng tour bus patungo doon, at kapansin-pansin na ilan sa mga pasahero ay hindi mukhang mga turista. Di nagtagal na tanaw na nila ang Kukuru Mountain,
Ayon sa tour guide, sa loob ng bundok na yan matatagpuan ang bahay ng pamilya Zoldyck at lahat ng mga ito ay assassin. Ang mismong lupain pala ng mga pamilya Zoldyck ay isa palang atraksyon, at ang gate na ito ay ang tinatawag na Gate of Hades, dahil lahat ng nangahas na pumasok dito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Ngunit dalawang ulupong ang bida-bida at ayaw maniwala sa sabi-sabing ito, at narito sila para sa bounty ng pamilya Zoldyck. Pinilit nilang kinuha ang susi sa isang manong guard at nangahas na pumasok sa maliit na pintuan sa gate. Subalit bigla silang nakarinig ng mga sigaw sa loob, at isang malaking kamay ang naglabas ng mga kalansay, dahil dito nagsanhi ito ng takot upang umalis ang lahat ng mga turista. Kinahapunan, napag-alaman ni Mang Zebro na ang ating mga bida ay kaibigan pala ni Killua. Natutuwa si Mang Zebro sapagkat ito ang unang beses na may mga kaibigang napadalaw. Subalit kahit na sila ay mga kaibigan ni Killua, tumanggi pa din si Mang Zebro na papasukin sila, dahil sa sinapit na din ng mga dalawang ulupong kanina. Ipinaliwanag ni Mang Zebro na si Mike ang may gawa noon, siya ang alagang aso ng pamilya Zoldyck at kung sino man ang pumasok na tagalabas ay pinapatay nito. Nalaman din nila na malayang nakakapasok si Mang Zebro sa gate, kaya naman napagtanto ni Kurapika na hindi na kinakailangan ni Mang Zebro ng susi. Ang susing ito ay para lamang sa mga pasaway na gustong manghimasok, at lumalabas na hindi talaga isang gwardya si Mang Zebro, siya lamang ay tagaligpit ng kalansay ng mga kinakain ni Mike. Ipinaliwanag din ni Mang Zebro na ang totoong pasukan ay hindi sa maliit na pintuan, kundi ang napakalaking gate na ito at hindi na ito kinakailangan pa ng susi. Dagdag pa ni Mang Zebro, ang opisyal na tawag sa gate na ito ay ang pinto ng paglilitis, at kung sino man ang hindi makapagbukas ng pintong ito, ay hindi karapat-dapat na tumungtong sa lupain ng mga Zoldyck. Buong lakas na binuksan ni Mang Zebro ang pintuan, ang bigat nito ay may sukat ng 2 tonelada, at kung sino man ang mapalad na makapagbukas nito, hindi ito magagawang atakihin ni Mike. Kung makikita 7 lahat ang gate na ito, at habang lumalaki ay dumodoble ang bigat ng pinto na kailangang itulak, at ayon kay Mang Zebro, nang bumalik si Killua ay nakabukas siya ng 3 pintuan na katumbas ng 16 na tonelada. Napagtanto ni Gon na hindi sapat ang lakas niya para mabuksan ang mga pintuan, kaya't pilit hinihiram ni Gon kay Mang Zebro ang susi. Natural na hindi ibinigay ni Mang Zebro ang susi, dahil ayaw niyang mapahamak ang mga kaibigan ng amo niyang si Killua, sa halip ay tinawagan na lamang niya ang isa sa mga butler ng pamilya Zoldyck. Ipinaabot ni Mang Zebro ang pakay nila Gon, subalit nabulyawan lamang si Mang Zebro at ayaw ng mayordomo ng pamilya Zoldyck na tumanggap ng mga buwisita. Gayunpaman sinubukan ni Gon na siya ang makipag-usap, nagpakilala si Gon bilang kaibigan ni Killua, subalit ang kausap niyang butler ay hindi maniwala na siya nga talaga ang kaibigan ni Killua. Paliwanag nito, maraming paraan para magaya ang boses o anyo ng isang tao, at kahit pa man na mapatunayan ni Gon na siya nga talaga ang kaibigan ni Killua, posible pa ding inutusan si Gon ng mga masasamang loob upang mapahamak ang kanyang master na si Killua. Dahil sa mga narinig, nadismaya si Gon at nagdesisyon na akyatin na lamang niya ang gate, pilit na pinipigilan siya ni Kurapika at Leoryo, subalit talagang matigas ang ulo ni Gon. Gayunpaman walang nagawa si Mang Zebro kung di ipahiram ang susi, subalit sa isang kondisyon, ay sasamahan niya ang 3 dahil may posibilidad na makilala siya ni Mike at hindi sila atakihin nito. Humingi ng tawad si Gon sa kanyang naging pag-uugali, dahil dito naantig si Mang Zebro at nagpasyang dumaan na lamang sila sa pinto ng paglilitis. Sa kanilang pagpasok, agad na tinawag ni Mang Zebro si Mike, hindi maipaliwanag ng ating mga bida ang nadadama nilang takot ngayon, habang si Gon naman ay napagtanto na ibang-iba ito sa mga hayop na kanyang nakasalamuha. Gayunpaman kahit natatakot ang ating mga bida, buo ang loob ni Gon na makita si Killua, kaya't sila ay sinamahan muli ni Mang Zebro papunta sa tahanan ng pamilya Zoldyck. Dahil lumalalim na din ang gabi, pinatuloy muna ni Mang Zebro sila Gon sa kanyang tirahan, at doon ay ipinakilala niya ang isa sa mga tagapagbantay ng lupain ng mga Zoldyck na si Sequant. Ikinalugod ni Sequant ang pagdating nila Gon, subalit binalaan sila nito na hindi magiging madali ang buhay dito sa loob ng lupain ng mga Zoldyck.
Ipinaliwanag ni Sequant na doon pa lamang sa pintuan ng paglilitis ay dapat na sumuko na ang ating mga bida, sapagkat kung nais talaga nilang makita si Killua dapat ay naiintindihan nila na hindi magiging madali ito. Sa simula pa lamang ay alam na nila Gon kung ano ang kanilang pinasok, kaya't dahil doon ay inalok sila ni Mang Zebro na magsanay, dahil kung pagsasama-samahin nilang tatlo ang lakas nila ay makakaya nilang buksan ang pinto ng paglilitis. Agad na sumang-ayon ang tatlo sa iminungkahi ni Mang Zebro, bilang panimula ng pagsasanay pinagsuot sila ng vest at ito ay may bigat ng 50 kilo, at ultimo sa baso ay may timbang ito ng 20 kilos. Sinabi ni Mang Zebro na lahat ng kagamitan sa bahay na ito ay hindi bumababa ang timbang ng mahigit 20 kilo, at sakto namang na-jejebs na si Leoryo, subalit nalaman niya na ang pinto ng banyo ay may bigat din pala na 500 kilo. Sa kabilang dako, kasalukuyan ngayong nakagapo si Killua sa isang selda at patuloy na pinaparusahan ng kuya nitong si Maluki. Aksidenteng nasabi ni Maluki na narito si Gon sa kanilang tahanan, kaya naman napukaw ang atensyon dito ni Killua at sumabat ito sa kanilang ina. Ipinaliwanag ni Kikyo, na hindi na niya kailangan pang sabihin ito kay Killua sapagkat hindi naman makakaya ni Gon lumagpas sa pinto ng paglilitis, subalit sinabi ni Killua na naniniwala siya na makakaya ito ni Gon at magagawa nitong makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan, hinimok nila Leoryo si Gon na huwag munang sumali sa pagtutulak sapagkat hindi pa magaling ang isang braso nito. Sinubukan ng dalawa na itulak ang unang pinto, subalit hindi man lang ito gumalaw kahit kaunti, kaya naman sa bawat araw na lumilipas puspusan ang pagsasanay ni Kurapika at Leoryo, habang si Gon naman ay palihim na nagsasanay. Makalipas ang ilang araw, bigo pa din na may tulak nila Kurapika at Leoryo ang pinto, kaya naman pinayuhan sila ni Sequant na sabay dapat ang pagtulak sa magkabilang pinto. Sa pagkakataong ito tinanggap nila Kurapika ang payo, nagawa nilang may tulak ng kaunti ang unang pinto subalit mabilis lang din itong sumara. Gayunpaman mas lalong nagkaroon na ngayon ng pag-asa sila Gon, at iminungkahi ni Mang Zebro na tanggalin na ang kanilang mga vest, dahil sa taktikang ito, mas kumpiyansa na sila Leoryo at mas gumaan na ang kanilang mga pakiramdam. Nagawa ng dalawa na mabuksan ng bahagya ang unang pinto, subalit hindi pa din sapat ito upang makapasok sila, kaya naman nakisali na si Gon at gamit ang determinasyon at pagkakaisa nila, nagtagumpay silang mabuksan ang unang pinto ng paglilitis. Kinalaunan, nagpaalam na sila Gon kila Mang Zebro at Sequant, nagpasalamat si Gon sa laki ng itinulong ni Mang Zebro sa kanila, habang si Mang Zebro naman ay kumpiyansang makakaabot ang ating mga bida sa mansyon sa bundok. Ngunit salungat ang pananaw dito ni Sequant, 3 taon na ang nakakalipas, nilampaso siya at ang kanyang grupo ng isang batang apprentice butler lamang, matapos noon naging malinaw sa kanya na mga halimaw na ang mga nakatira sa bundok na iyon. Sa kabilang banda, nalaman na ng ina ni Killua ang progreso nila Gon, kaya naman ipinag-utos nito na ipadala si Canary upang pigilan ang ating mga bida. Iminungkahi ni Canary na umalis na sila Gon sapagkat hindi sila binigyan ng permiso na pumasok dito, at kahit na naipasa nila ang pinto ng paglilitis, hindi siya papayag na lalagpas sila Gon sa guhit na ito. Sinubukan ni Gon na lumapit at inatake siya ni Canary gamit ang baston nito, pinigilan ni Gon ang kanyang mga kaibigan na lumaban, dahil naririto siya sa mapayapang paraan makita lamang si Killua. Gayunpaman na nanatiling matigas si Canary at pinaninindigan ang kanyang tungkulin, subalit sa bawat pag-atake niya kay Gon, ay naaalala niya ang pagdating ni Killua at ipinaalam nito na nakahanap ito ng kaibigan. Sumapit na ang hapon hindi pa din sumusuko si Gon, bumigay na din ang loob ni Canary at makikita na ang emosyon sa kanya, nais niyang patigilin nila si Gon, subalit makikita sa mga mata nila Leoryo at Kurapika na matibay ang kanilang paninindigan. Sa pagbugso ng emosyon nawasak ni Gon ang isang poste, sinabi nito na nakikita niya sa mga mata ni Canary na may malambot itong puso, kaya't dahil dito ibinabana ni Canary ang kanyang depensa. Habang nakikiusap si Canary na tulungan si Killua, isang bala ang tumama sa kanya at nanggaling ito kay Kikyo ang ina ni Killua. Ipinaabot ni Kikyo kay Gon ang mensahe na mula kay Killua, na masaya ito sa kanilang pagpunta subalit tumanggi itong makipagkita sa kanila. Bumalik sa nakaraan, kababalik lamang ni Killua galing sa isang misyon, nagtanong si Illumi kung tagumpay ba ang kanyang misyon,
hindi na nagpaliwanag pa si Killua sapagkat alam naman niyang lagi itong nakabantay sa kanya. Gayunpaman maliit pa si Canary noon nang una niyang makilala ito, napag-alaman ni Killua na isang apprentice butler si Canary, at dumating ito nung nasa ibang lugar si Killua upang magsanay. Likas kay Killua ang mapagkumbaba, hindi niya tinuturing si Canary na isang hamak na tagapagsilbi lamang, kaya't agad niyang nakapalagayan ng loob ito, at nalaman niya na galing si Canary sa Meteor City. Tinuruan ni Killua si Canary ng isang teknik na orihinal na galing sa pamilya Zoldyck. Ito ang rhythm echo at gumagamit ito ng shadow step na lumilikha ng mga naiiwang imahe. Subalit sa gitna ng pagtuturo may nangahas na pumasok na mga bandido, at yun ang dating grupo ni Sequant at kanang kamay siya ng isang bounty hunter. Naririto sila upang kunin ang bounty ng pamilya Zoldyck, subalit pinapaalis sila ni Canary dahil nanghihimasok sila sa pribadong pag-aari ng Zoldyck family. Sumugod at umatake sila Sequant, ngunit ni isa sa kanila ay hindi man lang nakaporma sa galing ni Canary sa pakikipaglaban. Pinabagsak ni Canary ang lahat ng mga bandido, hanggang sa ang bounty hunter na lamang ang natira at ang mga atake nito ay madaling nasasalag ni Canary, ngunit nagawang masugatan si Canary nang magbuga ng patalim ang bounty hunter. Ginamit na ni Canary ang rhythm echo na itinuro sa kanya kanina ni Killua, at pagkatapos ay agad na pinabagsak na niya ang bounty hunter. Matapos ang engkwentro, dumating na si Mang Zebro upang ipalinis kay Mike ang mga nanghimasok, habang si Killua ay medyo nalungkot dahil alam na pala ni Canary ang tungkol sa rhythm echo. Gayunpaman masaya pa din si Killua at nais niyang maging kaibigan si Canary, subalit napansin ni Canary sa paligid si Kikyo, at dahil sa takot ay tumanggi siya na maging kaibigan ni Killua. Bumalik sa kasalukuyan, patuloy pa ding pinaparusahan ni Milluki si Killua sa kadahilanang hindi niya nakikitaan ito ng pagsisisi sa mga pagsaway nito. Napatawag ang kanilang ina, sinabi nito kay Milluki na nakaabot na sila Gon malapit sa opisina ng mayordomo, mapanuyang nagbanta si Milluki kay Killua na pwedeng mapahamak sila Gon sa isang utos lamang niya, subalit biglang nagbanta si Killua na papatayin niya si Milluki oras na may mangyari kila Gon. Tinanong ni Gon kung bakit hindi nila pwedeng makita si Killua, pahayag ni Kikyo na kasalukuyang nakakulong si Killua, dahil ito mismo ang kusang pumasok sa selda dahil sa mga nagawa nitong pagkakamali. Ngunit bigla na lamang nabalisa si Kikyo at tila may kinakausap sa malayo, kausap pala nito sa telepono ang lolo ni Killua na si Zeno, pinapatigil na ang pagpaparusa kay Killua at pinapayagan na itong umalis. Bago tuluyang makalabas si Killua, sinabi ni Zeno na nais siyang kausapin ni Silva ang ama ni Killua, habang si Milluki naman ay asar talo sapagkat kinukonsinti daw ng kanilang lolo si Killua. Ayon naman kay Zeno, espesyal na bata si Killua at hindi maitatanggi ito, sumangayon naman dyan si Milluki sapagkat si Killua na daw ata ang biniyayaan ng natural na talento sa buong angkan ng mga Zoldyck. Subalit ang problema daw kay Killua, ay masyadong mabait ito at mahina ang paninindigan nito bilang assassin, dahil nakuha pa daw nitong makipagkaibigan. Samantala bago umalis si Kikyo, nakiusap si Gon na iparating kay Killua na mananatili sila dito ng ilang araw, malugod namang tinanggap ni Kikyo ang kahilingan ng tatlo. Gayunpaman nagkamalay na si Canary, iminungkahi nito na samahan niya sila Gon sa opisina ng mayordomo. Doon ay may telepono na pwede nilang magamit para makipag-ugnayan sa pamilya Zoldyck. Sa kabilang dako, nakipag-usap si Silva kay Killua at nais nitong umupo ang kanyang anak sa tabi niya, upang ikwento kung paano nito nakilala ang kanyang mga kaibigan. Masayang ikinwento ni Killua ang laban ni Gon at Hanzo, dahil dito, nakita niya na masaya si Killua nang magkaroon ito ng kaibigan, kaya naman tinanong niya si Killua kung nais ba nitong muling makasama si Gon. Sapagkat nung lumaya si Killua ay nabuksan ang kanyang isipan, at napagtanto niya na magkaiba sila kahit na sila ay parehong pinalaking assassin. Kaya naman bilang tatay ni Killua, pinayagan niyang maging malaya ito at kahit anong oras ay pwedeng umuwi si Killua sa kanilang tahanan. Subalit nais ni Silva na ipangako ni Killua na kahit kailanman ay hindi niya pagtataksilan ang kanyang mga kaibigan, at nangako naman si Killua. Gayunpaman pinigilan ni Kikyo si Killua bago ito makaalis, subalit hindi natinag si Killua at nilagpasan lamang ang kanyang ina.
Dahil sa nangyari ay kinumpranta ni Kikyo si Silva kung bakit nito pinayagang makaalis ang kanilang anak, subalit makikitang kampante si Silva at naniniwala siya na balang araw ay uuwi din si Killua. Samantala patungo na ngayon si Gon sa opisina ng mga mayordomo, habang si Kikyo naman ay umiiyak sapagkat muli na namang aalis si Killua, dahil sa mga desisyon ng kanyang ama at asawa, kaya mahigpit na ipinag-utos nito kay Goto na huwag isusuko si Killua sa mga kaibigan nito. Bago makarating ang ating mga bida sa opisina ng mga mayordomo, nauna nang magpunta si Killua doon, ipinag-utos ni Killua kay Goto na tawagin siya sa oras na dumating na si Gon, kaya't pinatungo muna siya sa isang kwarto upang doon maghintay. Nang makarating na ang ating mga bida sa opisina ng mayordomo, malugod silang tinanggap ni Goto at trinato sila bilang mga espesyal na panauhin. Gayunpaman nagsinungaling si Goto na papunta pa lamang si Killua dito sa kanilang opisina, at habang naghihintay, hinamon niya ang tatlo sa isang laro. Kailangang hulaan ng ating mga bida kung nasaang kamay itinago ni Goto ang barya, na gawang tumama ni Gon sa mga naunang rounds. Subalit kahit gaano pa kasimple ang laro, tumaas ang tensyon ng ibunyag ni Goto na kinamumuhian niya ang tatlo, sapagkat madaling napalagay ang loob ni Killua sa kanila. Nagbigay si Goto ng panibagong patakaran, kapag sila ay hindi nakasagot sa loob ng 3 minuto ay mamamatay si Canary, at kung sino man ang magkamali sa kanila ay matatanggal, at kung lahat sila ay nabigo, ay hindi nila makikita pa si Killua. Sa pagpapatuloy ng laro, mas lalong bumilis ang mga kamay ni Goto upang lituhin si Gon kung nasaan ang barya, dahil dito parehong nagkamali si Leoryo at Kurapika sa paghula. Ngayong si Gon na lamang ang natitira. Bago ihagis ni Goto ang barya, humiram si Gon ng kutsilyo at hiniwa ang kanyang kanang mata upang makakita siya ng husto. Sa pinakahuling round, mas pinatindi pa ni Goto ang proseso at nagsama pa siya ng 2 butler upang mas humirap pa ang laro, subalit sa kabila nito nagawang tumama pa din ni Gon at itinuro niya ang nasa likurang butler. Matapos ang laro, dumating na si Killua at nakasama na niyang muli ang 3 niyang mga kaibigan. Nang makitang masaya si Killua ay napalagay ang loob ni Goto. Gayunpaman nagpaunmanhin si Goto at ipinagtapat nito na isang biro lamang ang nangyari kanina, iyon ay upang masubukan lamang ang kakayahan ng ating mga bida. Nagpaalam na si Killua kila Goto at ganun din kay Canary, at bago sila umalis, pinag-iingat ni Goto si Gon na hindi sa lahat ng oras ang inaakala niyang tama ay nararapat. Nang makarating na ang ating mga bida sa bayan, agad na silang sumakay ng tren, nadiskubre ni Killua na hindi pa pala ginagamit ni Gon ang kanyang hunter license bilang visa. Ayon kay Gon, nagdesisyon siyang huwag munang gamitin ang kanyang hunter license hanggat hindi niya naibabalik ang numero ni Hisoka. Subalit hindi din pala alam ni Gon kung nasaan ngayon si Hisoka, mabuti na lamang ay alam ni Kurapika kung saan mahahanap ito. Ibinulong sa kanya noon ni Hisoka na magkita sila sa York New City ng ika-1 ng Setyembre, sa kadahilan ng may ibibigay si Hisoka sa kanya na impormasyon patungkol sa Phantom Gang. At hindi lang iyon, sa September 1 din magsisimula ang isang engrandeng subastahan sa buong mundo, itatampok doon ang mga kakaibang bagay at pambansang yaman ng iba't ibang bansa. At dahil pera ang usapin dito, iba't ibang tao ang dadalo dito kabilang na ang may mga masasamang loob katulad ng mga Phantom Gang. Matapos makababa ng tren, nagpaalam na si Kurapika kila Gon dahil maghahanap siya ng trabaho bilang hunter, sapagkat kailangan niyang mag-ipon ng pera para sa darating na subastahan. Habang si Leoryo ay nagpasya munang umuwi, sapagkat ipagpapatuloy niya ang pag-aaral ng medisina upang tuparin ang pangarap niya na maging doktor, kaya't ang ating mga bida ay nagkasundong magkikita sa York New City sa September 1. Walang ideya si Gon kung ano ang balak nila ni Killua sa mga darating na mga buwan, iminungkahi ni Killua na magsasanay sila ni Gon, sapagkat ayon kay Killua hindi magagawang sumuntok ni Gon kay Hisoka kung hindi ito mag-training. Ganito kalayo ang agwat ng kakayanan ni Gon at Hisoka, at dahil kailangan din nila ng pera, may alam si Killua na pwede silang kumita ng sabay habang nagsasanay, at ito ay sa Heaven's Arena. Kaya naman napuno na naman ng pananabik si Gon, at nagpasya na silang tumungo sa nasabing lugar, at masasaksihan natin ito sa susunod na kabanata. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime.
Like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.